Amen. Well, good day po sa ating lahat. Isa na namang mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. At sa mga makakasama ko sa oras na ito at sa mga makakapanood sa mensaheng ito, pagpalain po tayo ng Panginoon. So, isang malaking privilege sa atin na tayo ay magkaroon ng ganitong pagkakataon na tayo ay makapag-aral sa kanyang mga salita. So, bago tayo magsimula sa ating topic today, nais kong makasiguro sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos ay nabibigyan ng diin ang mga bagay na ito. Napakahalaga sa pag-aaral sa salita ng Diyos na bigyan ng consideration. So, una, nais kong i-remind ang bawat isa sa aking personal na pag-aaral sa salita ng Diyos mula Genesis chapter 1 to the last verse of Revelation. Lahat ng yan ay salita ng katotohanan. So, ganoon pa man, hindi lahat ng katotohanan na yan in the Holy Scriptures ay nauukol para sa iyo at sa akin. Lagi kong binabanggit ito sa aking mga messages dahil it is part of the foundational of rightly dividing the word of truth. So, yun ang una, At ang pangalawa, kailangan makita kung sino, o kanino ito naka-address. So, napakahalaga, na sa pag-aaral mo ng salita ng Diyos, titignan mo kung kanino ba ito naka-address. Hindi lahat ng sulat sa email box, lalong-lalo sa isang department, ay naka-address sa iyo, There are different groups of people in the entire Scriptures, At iba-iba ang dealing ng Diyos sa kanila. So, ang ikatlo naman, napakahalaga sa isang nag-aaral sa salita ng Diyos, katulad niyo at ako, kailangan nating i-consider the language na ginamit. Kapag sinabi nating language, maraming taong o marami itong paraan, katulad ng sign language. Meron kaming kasama sa bahay, alam niyo na siya ay isang PP, na ang kaming communication ay which is only a sign, o kaya yung body language, Napakahalaga sa pakikipag-usap o sa pag-aaral ng salita ng Diyos, yung language. Yung body language, alam naman niyo yung body language, makita mo lang yung tao kung galit, Makita mo kung ano yung gusto niya, kung ano yung ibig niyang sabihin. Meron din tayong tinatawag na manual language. Ito yung manual, yung communication directly sa isang tao, or ito yung written language, Every written language in the Scriptures, tandaan natin, every written language in the Scripture, God precisely na talking to a certain people. Siya yung nangungusap sa isang definidong tao, To give you example, kapag nakita natin ang mga salitang circumcision, o chosen people, holy nation, In Scripture, makikita natin itong mga salitang ito,
peculiar people, no? My people, kingdom of priests. O yung sa New Testament, no, ating Panginoong Yesus, no? Sa kanyang earthly ministry, yung lost sheep, no? The vine, fig tree, olive tree, no? Wild olive tree, the branches, prophecy, law, covenant, testament, coming kingdom, no? Even the water baptism, no? Born again, no? At marami pang mga ibang languages, no? Na tandaan natin, all these languages, no? Always referring to the nation of Israel. Itong aking nabanggit na ito, tandaan natin, ito ay nangungusap, no? Pag nakita nyo sa Biblia, nangungusap ito patungkol sa bansang Israel. Kapag nakita natin ang salitang uncircumcision, yung kanina circumcision, referring to Israel. Pag nakita naman natin yung uncircumcision in your scriptures, aliens from the commonwealth, no, of Israel, hidden, yung walang Diyos, no? Gentiles likened unto dog, no? Tayong mga Gentiles, tayo ay inaintulad sa isang hayop, no? O sa isang aso, no? Having no hope, and God into this world, no? Saved by grace, not by the deeds of the law. Pag nakita itong saved by grace, not by the deed of the law, completed in Christ, forgiven all trespasses, no? Imputed righteousness. Tandaan natin, always referring to the body of Christ. So there is distinction between the nation of Israel and the body of Christ. Itong body of Christ na ito for both Gentiles and Jews, no, who trusted in the gospel of salvation by believing the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. So there are about 38 messages, no, mula nang magsimula akong magpahayag sa salita ng katotohanan, no. So since I started, no, sa pangangaral sa salita ng Diyos through live streaming, there are 38 messages na akin nang naibahagi, no? And ang aking pagpapahayag sa salita ng katotohanan, it is by rightly dividing it, ano? Kapag hindi mo nakita, no, ang mga simpleng katotohanan or hindi kayang tanggapin ang mga ito, ang mga nabanggit ko, no? So, nasisiguro kong magkakaroon tayo, no? O magkakaroon ka ng kalituhan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So sa pagpapatuloy natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos today, no, alamin natin kung sino si Timoteo, no? Si Timothy, no? Itong tinawag na son of Paul, no? Sino ba si Timothy? At kaninong grupo siya kabilang? Kapag sinabi nating grupo, there are different groups in scriptures, no, na mga tao, katulad ng little flock, katulad ng body of Christ, katulad ng Church of God. Maraming mga grupo yan, no? Yung Church in the Wilderness. So, kapatid, sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos, lagi nating titignan kung ano ba ang sinasabi ng Biblia. Of course, ang ating basihan yung Bible, no? Lahat tayo ay nag-aaral sa salita ng Diyos, and our basis, our supreme basis is the Word of God. So, doon lang tayo magbabase. Hindi doon sa kung ano yung sinasabi ng sino pa man. Maging ako, kinakailangan nating suriin base sa salita ng Diyos, no? So kapatid, sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos, no, katulad sinabi ko, lagi natin tinitignan, no, kung ano ba ang sinasabi ng Biblia. Sa bagay ng pag-aaral natin sa salita ng katotohanan, no, kung mayroon ka bang ibang pananaw, no, mayroon kang pananaw na naiiba tungkol sa mga paksa na ating tinatalakay, just keep on going to study the scriptures. Pag-aralan mo, no? Continue. Lagi ko sinasabi that learning is a continuous process. So tuloy-tuloy ang paglago ng isang mananampalataya sa Panginoon, ano? Hindi tayo stagnant, no? Hindi tayo nahinto sa pag-aaral. Hindi lang tayo pagkatapos nating makilala, no, yung dakilang kaligtasan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin through the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ, hindi tayo nahinto doon. Meron tayong commandment na iniwan si Apostol Pablo that
Kailangan nating pag-aralan ang salita ng Diyos. Now, kung ang ating titignan, ang sulat ni Pablo kay Timoteo ay patungkol sa mga problemang kinakaharap nito, no? During those days, no? Siya ay, that time ng sinulatan ni Pablo si Timoteo, siya ay, ang kanyang ministry is in Efeso, no? Na sinulatan siya ni Apostol Pablo regarding sa mga maling turo, no? Yung mga, siyempre sa panahon na yun, no? Sa panahon pa lang yun, meron ng mga aral, no? Na naiiba ayon sa pangangaral ni Apostol Pablo. Sa lahat ng sulat ni Pablo, dito ipinakita sa isang lingkod, no? Ng Diyos ang kahalagahan ng pag-aaral sa salita ng katotohanan na may tamang paghati. So dito niya binigyang diin, no, ni Pablo kung paano niya pag-aaralan ang salita ng Diyos with rightly dividing it, no? Kapag ang isang estudyante ng salita ng Diyos ay walang dispensational understanding, mahihirapan itong makita kung sino ang kausap, ano? Kung sino ang kausap o kung sino ang tinutukoy ng sumulat nito pag wala kang dispensational understanding, no? Tandaan natin, ang Diyos ay may plano at layunin, ano, sa lahat ng tao. Of course, whether you are Jews or Gentiles, merong siyang magandang plano ang Diyos since na ang Diyos ay likhain na ng tao, ng Diyos ang tao, no? Sa araw na ito ay ating aalamin kung sino si Timoteo. Napakahalaga na malaman natin kung sino ba si Timoteo, no? Do yung pag nabasa natin si Timothy, and then we are directly applying, no, kung ano ba yung sinabi niya kay Timoteo sa ating buhay. So, dahil sa ating pag-aaral ngayon ay may malaking kaugnayan, ano, kung sino si Timothy sa instruction ni Pablo sa kanya. Ang sulat ni Pablo kay Timoteo ay hindi para sa body of Christ. Hindi sa body of Christ naka-address ang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, no? Siyempre, directly naka-address yung kay Timothy, no? Not the body of Christ. Titignan natin ngayon kung sino ba tayo kay Kristo. Ikaw, ako, sino ba tayo kay Kristo? At kung anong mayroon tayo kay Hesus Kristo, no? At ating makikilala dito ang mga salitang ginamit kung nauukol ba sa katawan ni Kristo, no? Kung ang mga sulat ni Pablo kay Timoteo ay umaayon ba sa turo para sa katawan ni Kristo. Ito ang nais kong makita sa pag-aaral natin ngayon, no? Ito yung gusto kong makita sa salita ng Diyos, no? Lahat ng sumampalataya sa biyaya ng Panginoong Hesus, madali nitong makilala, no, ang mga salita ng Diyos, no? At ang salita ng Diyos ay disenyo para sa ating ikatitibay, no? At kaaliwan ng ating buhay. Hindi upang tayo ay takutin, no? Ito ay ang salita ng Diyos is nagbibigay ng kaaliwan sa ating buhay, no? Kasiguruhan, ito hindi yung takot, no? Kung tunay na naunawaan mo ang yung position, now I'm talking about our position in Jesus at sa ating Panginoong Hesus. Kung naunawaan mo ang position kay Kristo, madali mong makilala kung ikaw ba ang kinakausap nito o hindi, no? Ang salita ng Diyos ay mayroong katulad ng sinasabi ko kanina, na the language in your scriptures ay kailangan din bigyan ng pansin upang maintindihan kung ito ba ay para sa iyo. Kanina, nabanggit ko, pag nakita mo yung mga salita doon, kung hindi natin naabot kanina, pwede niyong balikan mamaya, no? Katulad ng Romans chapter 5 verse 21. Basahin ko na. I hope na meron tayong mga nakahandang Bible, and then you can write the verses, no, na ating tatalakay, no? Katulad ng Romans chapter 5 verse 21. That as sin had reigned unto death. So sabi niya rito kung paano ang kasalanan ay naghari, no, sa ikamamatay. Even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Gayon din naman, sabi niya, ang biyaya ay makapag-aahari sa pamamagitan ng katuwiran sa ikabubuhay, no, ng walang hanggang by our Lord Jesus Christ. In the dispensation of grace, tandaan natin,
grace stands alone. Pwedeng tumayo ang biyaya na mag-isa, no? Wala tayong pwedeng idagdag dito. When we say grace, it is grace. Wala tayong pwedeng idagdag. Biyaya lang eh. Wala din tayong pwedeng tanggalin dito. Wala tayong pwedeng bawasan. Grace is God's word. Ito ay salita ng Diyos. Ang biyaya ay hindi awa, hindi mercy, no? Ang awa ay pumipigil, ano, sa puot ng Diyos. 'Yun ang ibig sabihin ng mercy, no? Pumipigil 'yon sa galit ng Diyos, ano? Kapag sinabi nating awa ay hindi pagbibigay ng nararapat, ano, para sa iyo. Ang biyaya naman ay pagbibigay ng isang bagay na hindi karapat-dapat. Like for example, yung eternal life, hindi tayo doon karapat-dapat, ano? Ito ay pinagkaloob lamang ng Diyos sa biyaya, no? Kaya nga sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, ang sabi niya rito, for by grace are you saved through faith. Through faith, sabi niya, wala tayong ginawa. Kung natatandaan ninyo yung mga topic natin, by faith and through faith, this true faith, nakadepende tayo doon sa by faith of Christ, yung ginawa ng ating Panginoong Yesus, no? At the cross. And that not of yourself. Tignan ninyo, hindi sa iyong sarili. It is the gift of God. Biyaya lamang ng Diyos. Tandaan, wala tayong part sa salvation, no? I mean, tayo ang bagi lang natin, which is yung pananampalataya natin sa Panginoon sa ginawa niya, na not of works, no? Hindi sa mabubuting gawa, lest any man should boast. Hindi tayo pwedeng makapagmayabang, no? Hindi sa pamamagitan ng gawa upang makamtan mo at ako, no, ang kaligtasan, no? Or kailangan mong ingatan, ano, ang iyong kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi ito iniingatan dahil nandun na sa atin, ano? Hindi ito pwedeng alisin, ano? Pag ginawa ng Diyos, hindi nagbabago ang Diyos, no? Lalong-lalo na hindi upang makatamo ng rewards, ano? Sapagkat ang kalagayan ng ating katawan as a fallen child of Adam, tandaan natin ito, as a fallen child of Adam, ay hindi makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Walang bagay na magagawa ang tao upang makapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Bakit? Dahil ang puso natin, kung basahin nyo yung Jeremiah, for the heart of man is deceitful above all things. Who can know it? Ito yung puso ng tao, no? So, in Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang biyaya ng Diyos na ito ay walang hanggang buhay. At walang sino ang tao ang pwedeng tumamo nito. Walang pwedeng tao, no? Walang sino mang makapagkaloob nito, maliban na lamang ang ating Panginoong Yesus. Siya lamang ang pwedeng makapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya. In Ephesians chapter 1 verse 7, in whom we have redemption through His blood. Dahil sa kanyang dugo, tayo ay nagkaroon ng katubusan, no? The forgiveness of sins, no? According to the riches of His grace. So, sa proseso ng iyong kaligtasan, ang lahat ng ating mga kasalanan, take note, lahat ng ating kasalanan ay pinatawad na ng Diyos, no? Lahat ng ating kasalanan, hindi lang tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, kundi tayo ay naging ganap, no? Naging righteous tayo, no? Naging ganap o justified, no? Dahil sa kanya, no? Ito yung doktrina sa justification of faith. Kung minsan iniisip ko, no, kung naiintindihan ng lahat, no? Kung naiintindihan ba ng lahat ang implikasyon, ang kaugnayan nito sa bagay na ito, no? Bilang isang napawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Di ko alam kung ang lahat ba ng mga mananampalataya na in this present time na naiintindihan kaya nila yung implication, no, na we are justified by faith, no? Nangangahulugan ang perpektong katuwiran, the perfect of righteousness of Jesus Christ, ano, mismo, no, ay ibinilang sa ating sarili. Pagka humarap tayo sa Diyos, hindi naman titingnan ng Diyos ang ating sarili, no, ang tao, no, kundi yung katuwiran na tinanggap mo sa Panginoong Yesus, no. Ngayon, ang ating position
Ang ating posisyon sa harap ng Diyos, tayo ay ganap. This is our position in the sight of God. We are righteous. You and me, na sumampalataya sa Panginoong Hesus, tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos. Walang kulang, no? Sa harap ng Diyos, no? Tayo ay ganap. Tayo ay nilinis na, no? Niya, no? Sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Hindi ito isang bagay na kailangan mong patuloy na gawin, no? Shocking, pero that is the truth, no? Hindi ito isang bagay na kailangan mong patuloy na gawin upang panatilihing malinis ang iyong sarili. Dahil sa katotohanan nito, ay hindi mo mapapanatiling dalisay, no? Hindi mo mapapanatiling dalisay ang iyong sarili, no? Sa harapan ng Diyos. Hindi naman natin naiisip kung minsan halos araw-araw, oras-oras, tayo ay nagkukulang, nagkakamali, ano? Nagkakasala sa harap ng Diyos, ano? Bakit pwede ba nating ipagyabang na tayo ay mananatili tayong malinis? Kaya nga bumaba ang ating Panginoong Hesus upang tayo ay iligtas sa kasalanan. Baya siya nagbayad ng ating mga kasalanan, no? Pwede ba nating mapanatili ang ating kadalisayan sa pagbibigay? By our own o yung ating giving ministry sa ating buhay, pagtulong sa mga kapuspalad, ano? Pagiging loyal sa ating mga kinanibang anumang klaseng samahan, ano? Hindi iyon makapagbibigay, ano? Makapagpapatuloy na malinis sa ating buhay, ano? Dahil ang dugo lamang ng ating Panginoong Hesus ang makapaglilinis, ano? Makapagpapatawad, ano? And accepted in the beloved. Tayo ay naging accepted in the beloved, ano? Dahil sa katuwiran ni Jesus Christ. Ngayon, so sa lahat ng sumampalataya sa death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ, tayo ay haharap, no, ng walang tungis sa harap ng Diyos dahil sa kanyang katuwiran. So kung pipilitin natin by our own self, ikikip natin na tayo para maging malinis, magiging failure lang tayo as a human fallen child of Adam, no? Tayo isang makasalanan. Walang gumagawa sa atin ng matuwid, no? Wala na kahit isa. Wala. Sabi ng Romans chapter 10, tayong lahat ay lumiko sa Diyos, no? At walang mahanap sa Kanya. Tapos, yung mga Pharisee, nagyayabang yon in the Old Testament during the time of our Lord Jesus Christ earthly ministry. Sila mismo, no? Inuutos nila na gawin ng mga kautusan, pero sila mismo ang unang lumalabag, no? Naalala ba ninyo ang isang lalaki na nangalunya? Ito, tingnan natin to, no? Sa kanyang stepmother. Marahil kung nabasa na niyo ito. Ano ang ginawa ni Pablo sa kanya? Nakatandaan ba ninyo yan? He turned him over to Satan, ano? Yung yung natagpo ang nangangalunya, no? Yung tao na yon. He turned him over to Satan for the destruction of his flesh. Bakit niya ibinigay kay Satanas? Si Pablo mismo, no? Dahil hindi siya bahagi ng katawan ni Kristo. Hindi ko alam kung agree kayo rito, pero I stand. Hindi siya bahagi ng katawan ni Kristo. Meron bang i-turn over na body of Christ to Satan in this present time? Nasaan ba yung eternal security mo kung ikaw ay ita-turn over kay Satan? Meron akong naririnig o meron akong naalala, no? Isang leader na itinaan over kay Satan. Hindi ganoon, ano? Walang ganoon. Walang aral na para sa body of Christ na sino ka na isang tao na i-turn over mo kay Satan in this present time. Tayo ay naging ganap na sa Diyos sa harap niya. So, sino ka magta-turn over, ganun ka din, sabi niya, di ba? Ng scripture. So, wala, no? So, sapagkat ang sino mang bahagi sa katawan ni Kristo ay ibinilang na matuwid dahil sa katuwirang mayroon niya kay Kristo. Ito yung ating posisyon sa ating Panginoong Hesus. Ito yung ating posisyon, ano? So, sino ba itong lalaking nangalunya na ito? Siya ay little flocker, no? Or member ng munting kawan. Siya ay mananampalataya din. During those days, siya yung mga sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Yung mga little flock, by the way,
Yung mga little flock na yan, ito yung mga sumusunod sa ating Panginoon Jesus during His earthly ministry. No? Ang mga taong ito ay nasa ilalim ng kautusan. Dahil sa ating Panginoong Jesus, nagkaroon tayo ng imputed righteousness. No? Mayroon tayong imputed righteousness. So nakita natin ng isang distinction sa mga talatang ito, no, nabasa na ngayon, no, ating nabasa ngayon. Mayroon bang isang bagay na ating titignan, no? Mayroon pang isang bagay na ating titignan. By the way, huwag ninyong kalimutan ang ating topic ngayon today is about Timothy. Sino ba si Timothy? Bakit mayroon siyang ganung instruction, no, si Pablo, no? So tingnan natin yung isang portion na ito, the rapture and the second coming of Jesus Christ at the end of the tribulation period. Itong rapture and the coming of Jesus Christ. During the rapture, hindi lahat ay makakakita kay Jesus. Pero sa kanyang pagbabalik, ang lahat ay makakakita sa kanya, no? In this distinction, marami ang nalilito, no? Dito, no? To tell you frankly, no? Marami ang naniniwala that the rapture and the second coming are the same. Kita nyo mamaya, no? Tandaan natin the second coming in Revelation chapter 19, verse 15. In Revelation 19, verse 15. Verse 15, no? Basahin ko. And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations. No? Pag nakita mo yung word S in the word nation, ito yung mga Gentiles nations, no? And he shall rule them with a rod of iron. This is, sino to? Ang ating Panginoon Jesus, no? And he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. Verse 16. And he hath on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Ito yung second coming of Jesus Christ. Binasa ko lang yon para ipakita na yung title ng Jesus Christ at yung King of Kings and Lord of Lords, no? Hindi ito yung second coming of Jesus Christ, no? At hindi ito yung rapture. Rapture before the second coming of Christ. Yung second coming, yung Revelation na yon, tapos na yung ang 7 years tribulation, no? So, ito ang panahon ng mga little flock na nagtiis hanggang sa dulo ng kapigatihan, no? At tatanggap ng gantimpala. By the way, para mabigyan ko kayo ng yung mga little flock na yon during the time of our Lord Jesus Christ. Kung tinanggap nila si Jesus Christ, that time, magsisimula na yung tribulation sa panahon na yon. Subalit hindi nila tinanggap, kaya na-postpone. Kaya nandun yung body of Christ. So, yung plano ng Diyos to reign with them, na-postpone din. So, it will resume after the church caught up. Pag wala na yung body of Christ, mare-resume, no? Yung program ng Diyos to the little flock o to Israel, no? After the 7 years tribulation. So, sila sa panahon na yon, magkakaroon ng magbibigay ng mga gantimpala o rewarding. Di ba? Sabi ng Panginoong Yesus, yung binigyan ng 5 talento, 10 talento, ang Panginoong Yesus, He will give them 5 cities, no? And yung iba naman, bibigyan sila ng 10 cities. Mayroong level of position during those days, no? During that time. The title King of Kings and Lord of Lords is a unique title, ano, para sa ating Panginoon. Yung nabasa natin kanina, no? So tandaan natin itong verse na ito in Ephesians chapter 2, 8 and 9. Huwag tayong maligaw, ang ating tinitignan dito kung ano ba yung position mo at position ko in this present time sa ating Panginoong Jesus, no? Eto, tignan niyo yung Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. For by grace are you saved through faith. Tayo ay naligtas sa biyaya. And that not of yourselves. It is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Ito ang lagi kong
ikino-contend, no? Itong position natin sa ating Panginoong Yesus. Tandaan, wala kang magagawa, no, sa iyong sarili upang ikaw ay maligtas. Wala kang magagawa para makuha mo ang libre o biyaya, no, ng walang hanggang kaligtasan. So sa iyong kaunawaan, kung sino ka kay Kristo at anong mayroon ka kay Kristo, ang iyong posisyon, ano, pagkaunawa at ang kasiguruhan, yung eternal security sa ating Panginoong Yesus, maiintindihan mo ang ating pag-uusapan sa oras na ito. Maiintindihan mo. If you know your position, no, in Christ, ang iyong eternal security, maintindihan natin ang ating pag-uusapan sa araw na ito, no? In John chapter 7 verse 17. So, if anyone will do his will, if anyone will do his will, sino man tao, gagawin niya ang kanyang kalooban, ang ating Panginoon, we shall know of the doctrine, no? Whether it be of God, no? Or whether I speak of myself. So, sino mang tao ay nag-iibig na gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, no? Kung ito ay sa Diyos o sa kanyang sarili. So sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos, laging hihanda, no? Lagi natin prepare ang ating puso, hindi ang ating kaisipan, no? So ang ating tutunghayan sa araw na ito, kung sabi ko nga sa inyo, kung sino ba si Timoteo, tagal na nating personally, tagal na nating binabasa yung Word of God about Timothy, no? Pero ngayon, tingnan natin kanino ba siya kabilang, no? Bakit ganun ang utos ni Pablo sa kanya? Bakit ganun yung kanyang pangungusap sa kanya? Kanina sabi ko, in Scripture, mayroong mga languages na kinakailangan makita mo, no? Kung sino ba yung kanyang kausap. Diba? So, yung hindi nakaabot doon, sa mga, tignan nyo yung ating intro, pinaka-introduction. No? So, now, in 1 Timothy chapter 6, verse 10 and 11, so inyo nang tingnan ng yung Scripture, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. So, no, nakapagdadala din ng, sabi ng isang kapatid, na ito, paano lang to, no? Yung daw money is nakapagpapasaya. Of course, happiness yun, happiness. Pero merong siyang ibinibigay din dagdag na sorrows. No? Ito, nabasa nyo, and pierce themselves through with many sorrows. Yung root, yung love of money. No? So in 11, but thou, O man of God, sabi niya ron sa verse 11, tandaan lang natin, no, that this epistle was addressed to Timothy. Itong First Timothy and 2 Timothy, Paul written to Timothy, no? Malinaw, di ba? Flee these things, sabi niya, and follow after righteousness. Follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Ngayon, tignan natin ang ginamit ni Pablo, follow after righteousness. Ano ba ang ibig sabihin na sumunod ka sa katwiran? Ano bang ibig sabihin na sumunod ka sa katwiran? Ito ba ang tunay nating ginagawa ngayon? Sumunod sa katwiran? Let us examine ourselves. Ito ba ang tunay nating ginagawa ngayon? Maraming mga nagtuturo, no? ng ganito sa mga tao, pero sila mismo, no, ay hindi tiyak na nagagawa. Hindi ko sabing hindi nila ginagawa. Kung minsan sila mismo hindi nila nagagawa. Maraming mga Kristiyano na separatist. They are separatists. At inaakalang sila ay banal, no? Dahil ay isang ganap, no? Lumalakad tayo sa kagustuhan ng Diyos. Madalas, hindi nila ito o nakikita, no, ang sarili nilang paglabag. So, pagka ganun tayo, wala tayong pinagkaiba, yung binanggit ko kanina, yung mga heresy, no? Nais nilang ipatupad yung law, pero sila mismo ang lumalabag. So, kaya nga hindi tayo papasi pagdating sa pamantayan ng Diyos Ang sabi niya sa 6:23, for all have sinned and come short, no,
to the glory of God. No? Wala nang papasa, wala sa pamantayan ng Diyos. But of Him, in 1 Corinthians chapter 1, verse 30, of Him are ye in Christ. Nasaan kayo, sabi niya, na kay Kristo Jesus. Who of God is made unto us. Siya yung naging ating wisdom. Si Jesus Christ. Who of God is made unto us wisdom. Siya ang ating karunungan, And ang Panginoon Jesus and righteousness. Ang sabi niya, verse 30, 1 Corinthians chapter 1, verse 30. And righteousness and sanctification and redemption. Yun ang atin, sa ating Panginoon Jesus. Ginawa tayo ng ganito dahil sa ating Panginoon Jesus. Sa talatang ito, malinaw na ang Diyos, tayong na kay Kristo ay ginawa tayong katuwiran. Ginawa tayong katuwiran dahil sa Kanya, sa Panginoong Yesus, at hindi natin sinusunod ang katuwiran dahil tayo ay naging banal sa harap ng Diyos, not with our own righteousness. Hindi natin sinusunod yung katuwiran dahil tayo ay naging katuwiran ng Diyos dahil kay Kristo. Subalit kay Timoteo ay mayroon siyang ibang standard na sinusundan upang mapanatili ang katuwiran ito. There is a instruction particularly to Timothy, dahil siya ay member ng little flock, little flocker, Meron siya sinusundan para mapanatili ang katuwiran ito because they are under the law, Nakikita ba ninyo ang distinction dito? Kapatid, tignan natin ulit, yung mga susunod na mga talata na ating babasahin. Or otherwise, basahin ninyo yung buong dahan-dahan, yung 1 and 2 Timothy. Sa susunod na talata, tandaan natin, as a member of the body of Christ, mayroon na tayong eternal life. Siguro, agree kayo rito, di ba? At ito naman ang sinasabi ni Paul sa kanyang mga sulat. Ngayon, tingnan natin ang sinabi ni Pablo kay Timoteo ngayon sa susunod na talata. In verse 12, narito yung ating sentro, Verse 12, fight the good fight of faith. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life. Ayon sa talatang, kailangan mo bang ipaglaban ng mabuti? Paglabang mabuti, Ang pakikipagbaka ng pananampalataya na umahawak sa buhay na walang hanggan. Kailangan ba natin ipaglaban yon? Maring ma-misinterpret niyo ako, Pero basahin yung maigi, Na humawak sa buhay na walang hanggan. Nakita na natin na wala tayong magagawa, Wala tayong magagawa para magkaroon tayo ng eternal life. Wala. Pero si Timothy, mayroon siyang dapat gawin. Mayroon siyang dapat gawin. Why? Kasi si Timothy, in advance, sasabihin ko na sa iyo, it is not part of the body of Christ. It is part of the little flock. Yung mga munting kawan, during those days na wala pa yung body of Christ, na siya ay nanampalataya. Siya ay maging bahagi siya ng little flock. Whereunto thou art also called. Sabi ni Pablo kay Timothy. Saan? Saan sa tinawag? To fight a good fight of faith. Bakit? Upang humawak siya sa buhay na walang hanggan. Tayo ba ginagawa natin yung isang bagay para mapanghawakan natin yung eternal life na nasa atin na? Kung ikaw si Timoteo, hindi ba magiging tanong mo ito sa kanya kung bakit kailangan mong gawin ito samantalang mayroon ka ng eternal life? Eternal life is already with you, And has professed a good profession before many witnesses. Ito ang gawain ng mga little flockers upang makapagpahayag ng mabuti sa maraming saksi. Yun ang dapat nilang gawin during those days, In verse 13, I give thee charge in the sight of God. Sabi ni Pablo kay Timoteo, I give thee charge. Pinagtagubilinan siya sa harap ng Diyos, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession. Pinagbilinan ni Pablo si Timoteo dito na gumawa siya ng katulad, o katulad ng ginawa ni Jesus. Bakit? Dahil ang mga hentil ay nagmamasid, during those days. Sa kanila, as a little flockers, they are under the law, Verse 14,
thou keep this commandment. Take note, that thou keep this commandment, no? That thou keep this commandment without spot, no? Unrebukable until the appearing of our Lord Jesus Christ. So, tatatandaan ninyo kanina lamang, ang katuwiran ni Hesus Kristo ay ibinilang sa atin ng Diyos. Ibinilang na niya sa atin ng Diyos. Yung righteousness ni Christ, no? It was imputed to us. Ang katuwiran ito ay walang dungis o kapintasan. Ngayon, bakit kay Timoteo, kailangan niyang sundin ang kautusan without spot? Nakita ba ninyo yon? Ang ating tinanggap na righteousness kay Christ is without spot. Pero sa kanya, kay Timoteo, kailangan niyang gawin yung kautusan without spot. Hanggang kailan? Hanggang kailan? Until the appearing of Jesus Christ. Until the appearing of Jesus Christ. The little flockers waiting for the coming reign of Jesus Christ. Hindi natuloy yon dahil hindi nila tinanggap si Jesus Christ. At na-postpone yun dahil nung maligtas si Pablo o dahil nahulog ang Israel, ang bagong dispensation, which is the dispensation of the grace of God, in-reveal niya kay Pablo at nagsimula, no? Nagsimula yung dispensation of the grace of God nung ma-postpone ang programa ng Diyos para sa Israel. So, kailangan lang gawin yun, ano? Until the appearing of Jesus Christ. Ang mga little flocker ay waiting for the coming of Jesus Christ, no? Ang kanyang paghahari. Di ba in Acts chapter 1, verse, hindi ako magkakamali, verse 6, nagtanong sila, ito na ba yung panahon upang itatagmong muli ang yung kaharian, ang sabi ng mga disciples. Those disciples, those people, believing Jews, yun ang mga little flockers. So they are expecting, no? Nung magpakita ang ating Panginoong Yesus. Pero hindi pa rin tinanggap. In Acts chapter 1 to Acts chapter 7, that is the extension of mercy for Israel to repent, no? And accept Jesus Christ. Para manalig sila sa Kanya, pero hindi nila tinanggap. And they rejected finally when they rejected the Holy Ghost in Acts chapter 7, no? At pinatay nila si Stephen. Doon nagkaroon ng pagbabago, dealing ng Diyos sa tao, no? Doon na in-reveal, naligtas si Paul at ibinigay sa kanya yung isang revelation which is hidden or which is hid since from the beginning of time, no? Since the world began, no? Ito yung mystery, no? Which is the mystery of the fellowship between the Jews and the Gentiles. So, doon nagsimula yung body of Christ, no? Pagkatapos na ni-reveal kay Pablo. So, nag-expect until the appearing of Jesus Christ, yung little flocker na ito, pero hindi nila tinanggap. So, ang appearing of Jesus Christ is after the tribulation period. After the tribulation period. So, ito ang second coming, no? After the end of the Great Tribulation. So, in 15, verse 15, which in his time he shall shew who is the blessed and only potentate, the King of Kings and Lord of Lords. Ang tinutukoy ni Pablo ay ang muling pagbabalik ni Jesus dito, no? In Revelation chapter 19, this is the end of the tribulation period. So, sino Timoteo, kung dumating ang ating Panginoong Yesus, sila ay papasok in the tribulation period. Sila ay papasok dahil na-postpone lang ang tribulation period. So, at hindi ito ang rapture. This is not the rapture. Bakit sinasabi ni Pablo kay Timoteo na kailangan niyang makipagbaka, no, ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya upang manangan siya sa buhay na walang hanggan? You know, ano bang mangyayari that time? Tribulation period. Kung tinanggap ng Israel si Jesus Christ, kakamtan na nila yung last chastisement to them, no? Yung 7 years
meron tayong 70 weeks of Daniel, no? Natapos na yung 69. So, isa na lang. Yung last week, which is the 70th week, no? Yung 7 years tribulation to Israel. Ngayon, so sabi niya, manangan siya sa buhay na, upang siya ay manangan sa buhay na walang hanggan, kailangan niyang makipagbaka, no? Ng mabuting pakikipagbaka ng kanyang pananampalataya. Because during those days, sana sila ay papasok sa tribulation period. At kailangan niyang mapanatili, no, ang isang mabuting profession katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Kailangan din sundin ni Timoteo ang utos na ito upang siya ay walang kapintasan. Let's say, sila ay walang maging kapintasan based on the scriptures na ibinigay na commandment sa kanila. Tayo hindi. Tayo ay wala nang dungis. We are perfectly, no, in the sight of God because of the righteousness of Jesus Christ in us, no? Bakit sinabi ito ni Pablo kay Timoteo na gawin ang lahat ng bagay na yon? Yung mga bagay na sinabi ni Pablo, maliwanag na si Timoteo ay kasama sa mga little flock. Sila ay nasa ilalim ng kautusan or performance-based acceptance. Ang tawag doon, no? Performance-based acceptance. Kailangan nilang mapanatili ang kanilang sarili bilang isang banal, no? Walang dungis, no? So, by the way, para makita niyo rin ulit kung sino ba itong mga little flocker, no? Kahit na nabanggit ko ng konti kanina. Itong mga little flock na ito, o yung munting kawan, ito ay ang pinangakuhan, no? Pinangakuhan ni Jesus na sila o sa kanila ibibigay ang kaharian. Ang kaharian. Nung minsan lang nabanggit yung little flock in Luke. In Luke chapter 12, verse 39, kung hindi ako nagkamali, no? Pero you can search. Ipinangako ng Diyos sa kanila yung, dahil sila ay sumusunod sa Panginoon, ipinangako sa kanila yung kingdom, no? Ito yung mga little flockers. So sa pagdating ni Jesus, kailangan ni Timoteo na tuparin ang lahat ng itinagubili ni Pablo sa kanya. Now, kung ikaw ay maging tapat sa salita ng Diyos, ikaw at ako na nag-aaral sa salita ng Diyos, kung ikaw ay tapat, that disappearing of our Lord Jesus Christ, no, yung appearing doon is not the rapture of the church. Yung appearing ni Jesus Christ is before or after the end of the tribulation period, no? Isang beses lamang makikita sa Biblia ang pagbabalik ni Jesus as King of Kings and Lord of Lords. Ito yung tinukoy ni Pablo kay Timoteo. Ito ba ang nais ni Pablo sa iyo at sa akin? I mean, to fight the good fight of faith until the end of the tribulation. Until the end of tribulation. Malinaw na si Timoteo ay bahagi ng little flocker. Dahil ibang programa ang nasa kanila kaysa sa body of Christ. Kung ang instruction na ito, take note, no? Kung ang instruction na ito ay kasama ang body of Christ, malinaw na kasama ka din at ako, o ang body of Christ sa tribulation period. Dahil ang instruction na yon ay mangyayari yon until the appearing of Jesus Christ, which is not the second coming. O I mean, rapture. Ito yung second coming at the end of the tribulation period. Verse 16. Who only hath immortality, dwelling in the light, which no man can approach unto, whom no man hath seen, nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. Sa talatang ito, ibinigay ni Pablo lahat, no, ng karangalan. Ito lang yung makita natin dito, papuri at kalwatihan sa Panginoong Yesus. In verse 17 and 18, 17, charge them that are rich in this world. Pag-ubulinin mo, yung mga mayayaman sa mundong ito, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, no? This wealth in this world, no? This is uncertain things, no?
Mawawala, madaling mawala. But in the living God, sabi niya, who giveth us richly all things to enjoy. Tandaan ang makakapagbigay lang sa iyo at sa akin ng enjoyment sa life. Ang Diyos mismo, no? Hindi mga bagay na ito, sa temporal thing, no? That they do good, that they be rich in good works, really to distribute, willing to communicate. Ano ba ang dahilan kung bakit nais ni Pablo na sila ay sumagana sa kanilang mabubuting gawa? Bakit? Sinabi niya kay Timoteo na sabihin niya sa mga ibang little flockers. Ito yung kanyang dapat ipahayag sa mga little flockers na managana sa mabubuting gawa. No? In 19, tingnan niyo ito. Laying up, verse 19, ano? Laying up in store for themselves a good foundation. A good foundation. Sasabihin natin ngayon yung, tandaan natin, alam naman natin ang ating pundasyon, no? Ng body of Christ, hindi hindi ba at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. It is our foundation, our solid foundation of the church. Hindi ba si Jesus Christ? Hindi tayo nag-iipon para sa ating mabuting kinasasaligan, ano? Hindi yun ang ating layunin, ano? Para sa body of Christ. Pero bakit ang mga little flocker, no, ay kailangan nilang gawin yon against the time to come? Against the time to come. Ang sabi nung verse, no? Para sa panahong darating, ganito ba dapat ang gawin ng isang mananampalataya today? Ito yung tanong, di ba? That they may lay hold an eternal life. That they may lay hold an eternal life. Mayroon tanang eternal life eh. Ang ating katwiran, ang ating dungis ay tinakpan na ng banal o ang ating Panginoong Jesus, ang kanyang righteousness, no? Upang sila ay makapanangan sa tunay na buhay. Yun ba yung upang tayo ay makapanangan sa tunay na buhay? Yung instruction ni Pablo na yun sa mga little flockers katulad ni Timoteo, ay kailangan ba nating gawin that they may lay hold on eternal life? Kaya tinawag ni Pablo si Timoteo na makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya upang may bahagi ni Timoteo sa mga tao, no, na sila ay makapanangan sa buhay na walang hanggan. That is their truth, no? Iyon ang katotohanan para sa kanila. Ang katotohanan para sa atin ay naiiba, no? Hindi yun ang, kaya nga kailangan nating i-rightly divide yung Word of God, no? Pwede ba nating i-compare sa tinapos na gawain ni Jesus doon sa krus, ang instruction nito kay Timoteo para sa mga little flocker? Ang katayuan natin ngayon bilang isang mananampalataya ay kumpleto na kay Kristo. Already accepted in the beloved, no? In the beloved. You are already accepted in the beloved. Ayun, kung tingin mo sa sarili natin, hindi pa sapat hindi pa kumpleto yung ginawa ni Jesus Christ, kailangan nga sigurong gawin yon, no? But we are completed, no? We are complete in Christ, sabi niya, no? In Colossians chapter 2, no? Verse 10. We are complete in Christ. Tayo ay natatakan ng Santong Espiritu, no? Already tayo ay pag-aari, no, na ng Diyos, no? We are secure, no? Tayo ay tinatakanan ng Santong Espiritu and rejoicing in hope of the glory of God. Kung hindi natin nakikita itong distinction na ito between the instruction of Paul, remember, between the instruction of Paul to Timothy and to the body of Christ, hindi rin natin naiintindihan, no? Hindi natin naiintindihan yung lengguwahe, no? Or the language ng salita ng Diyos na nauukol para sa iyo at para sa akin. So, napakahalaga na yung mga language na kanina sinabi ko sa inyo, yung mga, pag nakita nyo itong mga salitang ito, ito ay language na binasa ko kanina o sinyer ko sa iyo kanina. Itong mga language na ito is referring to the nation of Israel, no? Tignan nyo lang mamaya kung hindi nyo inabot yung ating introduction. O, so, kaya
kailangan niyang tuparin ng mga utos na walang dungis. Yun, ano? Sa kanila, no? Walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng Panginoong Yesus until the coming of Jesus Christ. Doon dapat nilang gawin, no? Tapos, tayong mga mananampalataya today ay taglay na natin ang eternal life na pinagkaloob, no? Na sa atin ng Diyos without any or nothing requirements, no? Of works by our own. By our own. Wala. No? Kaya nga itong pangungusap na ito ay para sa mga taong kasama ni Timoteo, no? Mangyayari ito at the coming of Jesus Christ at ipapakita niya na siya ang makapangyarihan, ano? King of Kings and Lord of Lords. Binanggit ito sa chapter na ito na ating pinag-aaralan, ano? Chapter 6 of Timothy, ano? So, ang taong ito ang may karapatan na tumanggap ng level of position when they reign with Christ. Ito yung tinatawag nilang rewarding for them. Tatanggap sila ng mga level of position. Ano? Sila ay mamamahala. No? They will reign with Christ during the 1,000 years. Hindi tayo yon. We are heavenly people. No? Ang ating blessing is heavenly blessings, no? Sa kanila is earthly blessings, no? Before the summation, no, nung pagsasamahin ng Diyos yung lahat ng tao dito sa mundo at saka sa langit before, pero mayroong blessings na pagkakalob ng Diyos sa atin. When we all get to heaven, bilang bahagi sa katawan ni Kristo, tayong lahat, ano, makakarating doon dahil sa biyaya lamang. Dahil sa biyaya lamang. Walang sino man sa atin ang karapat dapat, no? Walang level of positions pagdating sa langit. Wala. We are all pare-pares lang tayo doon, no? Walang leader, walang leader doon, walang leadership doon. Ang pagiging leader natin doon ay ang Panginoon, ano? Hindi tayo, no? Wala, no? Dahil ang basihan sa pagpunta sa langit, ang pagpunta sa langit, ang basihan natin ay hindi sa ating mga ginawa upang tayo magkamit ng gantimpala. Dahil hindi natin maabot ang pamantayan ng Diyos, no? Kaya hindi tayo karapat-dapat ng kahit na ano, no? Wala tayong karapat-dapat. Sabi ko nga sa kayo, we cannot give glory to God. Dahil hindi tayo karapat-dapat, ano? Kaya lang tayo naging karapat-dapat sa Panginoon, sa Diyos, dahil kay Jesus Christ. Isa lamang ang mayroon sa atin, no? Ang kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Yesus at ang pagpapatawad niya sa lahat ng ating pagkakasala. Wala na tayong all our trespasses, no? In the past, present, and future, lahat na yan ay pinatawad na ng Diyos, no? Doon sa krus, no? So sa ating pagpapatuloy, makikita natin si Timoteo ay kasama sa mga munting kawan. Hindi siya bahagi ng katawan ni Kristo, no? Today, tayo ay nasa Panginoong Jesucristo na at ang Diyos ay nakatingin sa tao batay sa kautusan, no? Before, no? Ang Diyos ay nakatingin sa batay sa kautusan. Ang kamatayan, tayo ay nagsimula ng ganito, di ba? Ang Diyos ay nakatingin sa tao batay sa kautusan, no? At ang kamatayan ay dumating sa lahat ng mga tao, no? Dahil tayo ay nagkasala at walang umabot sa pamantayan ng Diyos. So isang araw ay narinig natin si Jesus, no? Siya ay namatay, narinig natin tungkol kay Jesus ang kanyang kamatayan, inilibing at muling nabuhay, no? At tayo ay sumampalataya dito sa ebanghelyong ito at nagsimulang tumingin ng Diyos, no? Sa atin at nakita niya ngayon sa atin ay ang katuwiran ni Kristo. Ang righteousness ni Jesus Christ ngayon ang nakikita niya sa atin. Hindi na nakatingin ngayon ng Diyos sa ating mga kasalanan. Hindi na, no? Kundi sa banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. So, in 1 Timothy chapter 5, verse 20, them that sin rebuke before all, that others also may fear, sila na mga nagkakasala ay paalalahanan mo, no? Sa harapan ng ating sa harapan ng lahat, ano, upang ang iba naman ay mga takot bilang bahagi ng katawan ni Kristo. So, yun ang sinabi niya kay Timoteo. Ngayon, ito ba ang dapat? Ito ba ang dapat sa body of
Christ, no? O baka naman kaya lamang ito gagawin sa mga mababang miyembro, no? Na hindi na inaasahan sa kapulungan. Ito yung nangyayari dito ngayon, no? Makikita natin, ano? Hindi kayang i-apply sa lahat. Basahin ko ulit, no? Them that sin rebuke before all, that others also may fear. Basahin ko ulit, no? Para makita natin. Them that sin rebuke before all. So, kinakailangan na silang mga nagkakasala, no? Kailangan nilang palalahanan mo sa harapan ng lahat, sa lahat, upang ang iba naman ay mga takot bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Ito ba ang dapat? Ito ba yung dapat? O baka naman, katulad nga yung sinabi ko sa inyo, na baka naman ito, hindi ito kayang gawin, ano? O nagagawa lang ito sa mga walang kakayahan, ano? Yung mga mabababang miyembro, no? Na hindi inaasahan sa kapulungan. Ngayon, maging ano lang tayo, no? Kumisan pagka walang may tutulong, ano? O kumbaga sa ministry, alam mo naman, kailangan natin yung tulong, no? Pagka reality ito, no? Kumbaga, mayroong mga boses, no? Yung mga iba, no? Ang mga matataba, kumbaga, yung mga matataba, no? Medyo nagkakaroon ng protection, ano? Kaya palalahanan natin, ano, dahil malaki ang kanilang support sa ministry. Ganito ba ang dapat? I mean, naiintindihan niyo siguro ang aking ibig sabihin. Parang kuminsan mahirap sawayin, no, yung mga taong malaking naitutulong sa isang kapulungan, no? Tingnan natin ang verse 21. I charge thee before God and the Lord Jesus Christ. Tinatagubilay na siya, no? And the elect angels that thou observe these things without preferring. Walang preferring. Wala kang tinatangi, no? One before another. Doing nothing by partiality. So, itinatagubilin ko sa iyo, Timoteo, sabi niya, sa harap ng Diyos, ng Panginoong Yesus, na gawin ang mga bagay na ito na walang pagtatangi. Ito ba ang mga pangungusap na rarapat sa body of Christ? In verse 22, lay hands suddenly on no man, neither be partaker of other men's sins, keep thyself pure. Ito, tignan natin ito, no? Lay hands suddenly on no man. Dito nakuha ang idea na kapag sinugo ang isang kapwa manggagawa, ngayon, ano, in this present time, para sa isang ministry, at bilang extension, siya ay papatungan ng kanyang papatungan ng kamay, bilang kasunduan na siya ay kumakatawan sa isang mother church. Kumakatawan sa isang mother church. Kailangan ng patungan, ano? So, neither be partaker of other men's sins. Keep thyself pure, sabi ni Pablo kay Timoteo. Kung, take note, kung si Timoteo ay posibleng madamay, ano? Kasi, neither be partaker of other men's sins. No? Keep thyself pure. Kung si Timoteo ay posibleng madamay sa mga kasalanan, no, ng kanyang kasama sa ministeryo during those days, sa mga little flocker, no? Hindi ba malinaw dito na hindi pa napatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan? Nakita ba niyo yung logic? Hindi pa napatawad ng kanilang lahat ng mga kasalanan. And it is not yet imputed the righteousness of Christ to them. Pero nice kung tignan ang last three words in this verse. Keep thyself pure. Paul is writing to Timothy, no? Kay Timoteo. Nakakita na ba kayo ng isang fax? Yung fax, ako sa Saudi Arabia, nakakita na ako ng fax. Kapag ang isang fax ay nakarinig ng kakaibang tunog, no? Itataas nito ang kanyang tenga. Ang kanyang tenga itataas niya at ang kanyang ulo, ang kanyang mata ay manlalaki, ano? At sumusuri sa paligid, ano? Kasi mayroong something na kakaiba, no? Katulad sa isang fax, no? Ang pangungusap na ito ay wala bang ibang signal na iyong nakikita o naiintindihan man lang kung ito ay naaayon sa katawan ni Kristo? Yung mga pangungusap na yon. Tandaan natin, napakahalaga ang language in Scripture.
Sa language, makikita mo kung ito ay tumutukoy to the body of Christ o to the little flockers o to the church of God. No? Ang katwiran ni Kristo ay ibinilang ng Diyos sa atin, hindi ang ating sariling pagsusumikap na maging malinis sa harap ng Diyos sapagkat hindi tayo performance-based acceptance sa harap ng Diyos. At ang ating mga gawa ay hindi dadaan sa susubugin sa pamamagitan ng apoy. Ito, tingnan niyo yung judgment seat of Christ na aking tinalakay. Sapagkat tayo ay naging dalisay dahil sa ating Panginoong Yesus. Ano pa yung i-judge sa iyo? Ano ba? Ang ating kasalanan in this present time and in future, ang Diyos ay pinatawad na niyang lahat. Pinatawad na niyang lahat once and for all. Subalit si Timoteo, ang kanyang mga gawa ay dadaan sa pamamagitan ng apoy. Ito ang nais ni Pablo, ayaw niyang mawala o masunog ang mga ginawa ni Timoteo. Kaya may mga tagubilin si Pablo sa kanya, to keep thyself pure, because it shall try every man's work. Sa kanila yun, wala nang tulad sa atin, So, drink no longer water, but use little. In verse 23, referring o regarding ito sa sakit ni Timoteo, na siya ay uminom ng konting alak para sa sakit niya sa tiyan. In verse 24, some men's sins are open beforehand. Some men's sins are open beforehand, going before to judgment. And some men, they follow after. Dahil lahat ng ating kasalanan ay pinatawad na ng Diyos before, today, and in future, already forgiven by God. Ewan ko kung maniniwala ka dito, Basahin mo ang salita ng Diyos that God pinatawad niya ang lahat ng ating mga trespasses, Likewise, also the good works of some are manifest beforehand, and they that are otherwise cannot be hid. So nakita niyo yun? The good works, it is not about for you as part of the body of Christ. Hindi naman tayo ay not of works, not of good works, sa Titus chapter 3 verse 5, not of works of righteousness, not by works of righteousness, So ang paghatol dito could be the judgment seat of Christ to them, yung judgment seat of Christ. Sapagkat ang lahat ay dadaan sa paghuhukom, maging ang mga bagay na hindi hayag. Kung alam lang natin ang ating posisyon kay Kristo, take note. Kung alam lang natin ang ating posisyon kay Kristo, ang mga talatang ating nabasa ay hindi para sa iyo bilang bahagi sa katawan ni Kristo. Kung babasahin natin maingat, let's try to read yung 1st and 2nd Timothy. May makikita tayong pangungusap ay hindi para sa katawan ni Kristo. Sa una pa lang nakita na natin that these two epistles were written to Timothy, and not for the body of Christ. Ngayon, ang tanong, wala bang impormasyon? Wala bang impormasyon na pwedeng gamitin sa katawan ni Kristo sa mga sulat ni Pablo kay Timoteo? Siyempre meron, di ba? Katulad ng aklat ng Proverbs, maraming dispensational truths na makakabuti para sa atin. Mayroong mga pangungusap na makakabuti sa atin. But listen and carefully that the epistles of Paul to Timothy ay address sa kanya, at hindi dun sa body of Christ. It is reported in 1 Corinthians chapter 5 verse 1 and 2. It is reported verse 1. It is reported commonly karaniwang nangyayari sa kanila, Karaniwang nangyayari ito yung that there is fornication. Karaniwan lang sa kanila yon. Among you, sabi niya. Mayroong, by the way, yung 1 Corinthians and 2 Corinthians addressed to the Church of God, Huwag ko na itong bigyan ng detail kasi kukulangin ang oras natin. Masyado na mahaba ang ginugol nating oras, Tignan ninyo dun sa ating ibang lesson, It is reported commonly, karaniwang nangyayari sa kanila that there is fornication among you sa loob ng kapulungan. Mayroong pakikipit sa kanila, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles. Hindi ito nakikita sa mga hentil. Dahil pa sila ng mga Gentiles.
ang pagkikapid na ito ay wala sa mga Gentile, no? That one should have his father's wife, no? O ang asawa ng kanilang ama ay naging asawa nila. Itong mga little flockers na ito ay dapat na maging halimbawa, no? Dapat, it should be, no? Na maging halimbawa sila sa mga Gentiles, no? Ay ginagawa ang mga bagay na ito. At ang pangalan ng Diyos ay nalalapastangan dahil sa kanila. So in verse 2, and you are puffed up and have not rather mourned that he that hath done this deed might be taken away from among you. Sabi ni Pablo yun, ano? Sila ay naging palalo at hindi sila nalulungkot. No? Hindi sila nalulungkot upang maalis sa kanila ang gumagawa nito. Kung ito ang nangyayari sa kasalukuyang panahon in a group of the body of Christ, hindi naman natin naaalis even in this present time, no? Merong mga kapatid na magugulo, no? Na they have patulad ng mga halimbawang ito na nakikita natin, yung possibility na nangyayari in this present time, no? Hindi ba kayo malulungkot o walang concern sa mga ito kung sakaling meron at magagawin natin sa kanila yon? Ganito ba ang dealing natin sa mga mananampalataya who is part of the body of Christ today, who are forgiven? Nasa atin ang katwiran ng ating Panginoong Hesus. Ganun din ba yung ating nalulungkot ba tayo dahil sa kanila? Verse 3, for I verily as absent in body but present in spirit have judged already, as though I were present concerning him that he that had so done this did. So in verse 4, in the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together in my spirit with the power of our Lord Jesus Christ, ito si Apostol Pablo, binigyan ng kapangyarihan, ng ating Panginoon, na nagsasalita sa mga little flockers, o sa mga munting kawan, In verse 5, to deliver such an one unto Satan. Ito, sino yon? Sinong sasalita? Si Pablo. Si Pablo ito nagsasalita. To deliver such an one unto Satan. Yung mga gumagawa na yon during those days, deliver them to Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved. Upang ang mga ganitong klase ay bigay kay Satanas upang ang kanilang espiritu ay maaring maligtas in the day of the Lord Jesus, sa araw ng Panginoong Yesus. This interesting phrase or phrases always mentioned in the Old Testament. Nakita naman niyo the day of the Lord, the day of wrath, the day of darkness. Nakikita natin yan sa Old Testament. Sa panahon natin ngayon, alam natin that the day of the Lord Jesus, hindi ang pagbibigay kay Satanas ang isang bagay na katulad nila delivering somebody unto Satan, para siya ay maligtas in the day of the Lord. Hindi itong pangungusap na ito ay hindi in this present time. Ibig sabihin, maring hindi kapaligtas, ngayon, at ikaw ay maliligtas in the day of the Lord. Kahit na ikaw ay mananampalataya sa biyaya ng kaligtasan. At ikaw ay natatakan ng Santong Espiritu at nabautismuhan ng Santong Espiritu sa katawan ng ating Panginoong Hesus. So, pagkatapos na ikaw ay nanampalataya, hindi lamang ito, ikaw ay napawalang sala na, at nagkaroon na ng kapayapaan sa Diyos dahil sa ating Panginoong Hesus. Pwede ba nating masabi na tayo ay maliligtas in the day of the Lord? Yun ang sinabi ni Apostol Pablo in 1 Corinthians, sa mga taong yun na nangangalunya, that they may save in the day of the Lord. Kailan ba yung in the day of the Lord, di ba? Ito yung sinasabi ko kanina, kung hindi mo kayang kilalanin this language, of Paul received from Christ, at kung sino ang kausap nito, masasabi ko, sorry, kasi ang mga naligtas sa biyaya ng Diyos, hindi sila ibinibigay o turn over them to Satan, for the delivering of their flesh, para sila ay maligtas, in the day of the Lord. In the day of the Lord. Kung iyong babasahin ang talatang 5, in verse 5, kung ikaw ay isang pax katulad ng sinabi ko kanina, kapag nakarinig ka ng unusual sound,
tumataas ang kanyang tinga ng paksa, no, upang alamin kung ano yon. No? Well, napakahalaga na malaman ng isang nagbabasa sa salita ng Diyos na makita o maintindihan ang lengguwahe, no, yung ginagamit, no, sa salita ng Diyos. So, tignan natin ulit ang sulat ni Pablo kay Timoteo, no? In 1 Timothy chapter 1 verses 18 to 20. So, lapit na tayo, no? So, this charge I commit unto thee, sabi niya. Maraming mga tagubilin si Pablo kay Timoteo, no? Son Timothy, sabi niya. Natagpuan ni Pablo si Timoteo sa Acts chapter 16. In Acts chapter 16, at siya ay tinuli upang makasama siya, no? Siya ay circumcised because he's part of the Jewish people, no? Kailangan ba sa isang member of the body of Christ to circumcise upang makasama kay Pablo? Sa panahon natin ngayon, kailangan bang tuliin ka upang makasama ka kay Pablo in the body of Christ? Hindi, di ba? According to the prophecies, which when before on thee, that thou by them mightest war a good warfare. Verse 19, holding faith and a good conscience, which some having put away concerning faith have made shipwreck. Verse 20, of whom is Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan. They delivered to Satan, no? That they may learn not to blaspheme. So meron ding dinelivered si Paul, no? Unto Satan, no? Kasama sa mga little floggers, no? Personally, ako ay tumatayo that this doctrine or words of Paul to Timothy ay hindi angkop sa body of Christ. Ang mga kapahayagan ni Jesus kay Pablo dito ay para sa mga taong buhay, no? At the second coming of Jesus Christ. At the second coming of Jesus Christ. This is why Paul charged him to fight the good fight of faith and lay hold the eternal life, no? Alam natin ang pangako ng Diyos kay Abraham ay pagpapalain ng mga hentil sa pamamagitan ng Israel. Now, bakit kailangan maging member si Timoteo sa body of Christ? Bakit? Para dalhin the blessing of the gospel of the grace of God to the Gentile world. Bakit? Dahil higit na may katuturan, hindi siya membro, no? Hindi siya membro ng katawan ni Kristo. Dahil siya ay bahagi ng mga multingkawan at ito ay perpektong pag-iingat sa programa ng Diyos mula sa Genesis chapter 12 hanggang sa panahon natin ngayon, no? Hindi niya kailangang maging bahagi siya sa body of Christ to be a blessing to the Gentiles. Si Timothy, bilang isang Hudyo, no? Bilang isang Hudyo, tandaan natin ito. May pangako ang Diyos kay Abraham, and Timothy has to be part of the blessing to the Gentiles. Ako ang ibig sabihin, bilang isang Hudyo, may pangako ang Diyos. May pangako ang Diyos kay Abraham. And Timothy, no, has to be part of the blessings to the Gentiles. Si Timothy, sa baging yon, mayroon siyang bahagi na kasama siya sa maging blessing siya sa mga Gentiles. Kailangan lang natin basahin ng 1 and 2 Timothy. Again, no? Hindi lamang sa ating isip, but with an open heart. Katulad ng sinabi ni Pablo kay Timoteo, in 1 Timothy chapter 4, verse 15, meditate upon these things, give thyself fully to them, no? That thy profiting may appear to all. Kailangan niyang magnilay sa mga bagay na ito in referring to the doctrines at kaloob na ibinigay sa kanya ng ng Diyos, ano? In verse 13 and 14. No? Bakit? Upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat, sabi niya doon. In verse 16, take heed unto thyself and unto the doctrine, sabi niya, continue in them. So, kailangan siyang magpatuloy. For in doing this, thou shalt both save thyself. Sipan niyo, no? Kung gagawin mo yan, ikaw ay maliligtas, ano? Thou shalt both save and them that hear thee. Now, kung maliwanag ang ating mga mata at binigyan tayong puzzle, no? So, tayo ay bibigyan ng puzzle. Siguro, sa atin mayroong mahilig sa mga puzzle, no? Na hanapin ang walang kaugnayan sa salitang biyaya sa talatang ito. Makikita mo kaya, mahilig tayong magbasa ng mga puzzle. Ang sabi ng talata, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo, sabi niya.
manatili ka. Manatili ka sa mga bagay na ito. Sapagkat sa paggawa nito ay iyo ring sarili ang ililigtas mo. Ganyan ba yung mga pang-uusap sa atin? Manatili ka? Ano ba sabi niya sa ang mananatili hanggang wakas ang siyang maliligtas? Yung word na mananatili, at saka ang sabi niya dito ay iyo ring sarili ang ililigtas mo, sabi niya. At pati ang mga makikinig sa iyo. Ito ba ang turo na angkop sa biyaya ng Diyos? At tanong ko lang ito, no? Pwede pa bang mawala ang iyong kaligtasan? Ako lagi sa aking pag-aaral sa salita ng Diyos at sa aking pagbabahagi sa marami, ang aking laging ipinaglalaban yung ang kaligtasan natin is pure. Ang pagkaligtasan natin ay tapos na, ginanap na ng Panginoon. Once and for all you are saved, not by good works. Yun ang aking stand, no? Ngayon, kapatid, kung hindi mo alam kung sino si Timoteo, no? At ang turo ng kanyang tinanggap, at ang kanyang posisyon, no? Alam ko ikaw, alam mo yung posisyon mo sa ating Panginoong Yesus, no? At kung hindi mo alam kung sino ang mga kasama ni Timoteo na binabanggit ni Pablo sa kanyang mga sulat sa kanya, no? At ang inaakala mo na ikaw ay isa sa kanila, kailangan mo magpatuloy, no? Upang ikaw ay maligtas until the day of the Lord Jesus Christ. Iyan ang kanyang linaw na sinasabi ng salita ni o sulat ni Pablo kay Timoteo, no? So now, what we need to do, basahin natin ang 1 and 2 Timothy, no? Prayerfully. Ilagay natin sa ating kaisipan ng salita ng Diyos ay dalisay, no? At hindi ito magbabago. God, ang Diyos ay hindi nagbabago. Kaya ang kanyang salita ay hindi magbabago. Basahin natin ito ng may pamamaraan, no? Huwag nating bilisan, no? But read it carefully, no? So, muli kapatid, hanggang dito na lang muna ang ating pag-aaral. At magpapatuloy tayo ulit. At maraming salamat sa mga kapatid na nakasama ko ngayon. Sa mga makakapag-panood, no, sa ating mga pag-aaral today. No? Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat. At pansamantalang ating puputulin. At ating ipagpapatuloy sa susunod na araw. So tayo ay magsasara sa panalangin. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa pagkakataong ito na aming natunghayan ang inyong mga salita. Tunay nga po na ang iyong mga salita ay mayroong kapangyarihan upang ang tao ay magbago at matuto. At maraming pong salamat na kami ay inyong binigyan ng buhay na walang hanggan dahil sa ginawa ng aming Panginoong Yesus doon sa krus. Siya ay namatay, nabuhay, o muling nabuhay pagkatapos na siya ay nilibing. At marami pong salamat sa ganitong pagkakataon. Kami ay naging ganap at naging kumpleto ang aming kaligtasan sa iyong harapan. So Lord, patuloy ko pong dalangin ang programang ito na pagpalain nyo at marami pa pong tao na hindi pa nakakilala sa inyo na maabot ang Ebanghelyo at maging sa aking mga kapatid na nakakasama ko, sa mga kapatid na nakakapanood sa programang ito. Bless them, Lord. At ikaw po patuloy na magbigay ng desire na patuloy na kami ay mag-aral sa inyong mga salita. Kaya muli, pinasasalamatan ka namin at ibinabalik ang kapurihan dahil ito ang aking hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So mga kapatid, at nagpapasalamat ako sa inyo at binibigay ko sa inyo yung sino tong bago ko isasara, pasasalamatan ko kayo kapatid, si Christian Bacani, no? Thank you Brad, at ganyan din si Jency and si Brother Joe, Rico Prante, no? Si Brother Ed, dyan si Sister Evelyn, maraming salamat sa inyo kapatid at pagpalain kayo ng Panginoon at sa susunod, actually ang ating schedule by the way na napalitan lang, actually ang aking schedule is Thursday and Sunday. So anyway, nagpo-post ako bago natin ginagawa itong Bible study.
one day before. No? So thank you and God bless. To God be the glory.